Napaset ang kanilang dinner date isang araw ng Sabado at hindi yun naganap sa isang eleganteng restaurant gaya ng inaasahan ni Charisse. Sa bahay mismo ni Rafael at ito pa ang nagluto. Lihim na bumilib si Charisse sa husay magluto ng binata. Hindi lang pala sa pagguhit ng plano to mahusay, mahusay din to sa kusina na bihira para sa mga lalaki. Maliban syempre doon sa mga chef, tinikman lahat ng dalagang putahing inihanda ni Rafael. Pero pinakanasarapan siya sa isang putahing tinawag itong beef with blackberries. Sa ilalim ng mesa, kasabay nilang kumakain si Nancy. May sarili tong plato roon at binigyan to ni Rafael ng pagkain. Lihim na na-wish ni Charisse na sana tulad na lang din ng Japanese bed dog ng binata ang nabili niyang aso. Although, hindi naman siya nagsisising gaya ni Ronald ang kanyang naging alaga. With Ronald around, pakiramdam niya mas safe siya kung gabi dahil malaki na ito. I like it most, sabi niya. Although masarap ang lahat ng luto mo, kumuha naman siya ng konting serving ng sweet and sour ribs. Pati ito ang sarap. The first one is the so-called beef with blackberries. Paliwanag nito. Ngayon ko lang sinubukan magluto ng ganito. Ginaya ko sa cookbook. Sinubukan ko kung totoo nga bang may tendering effect sa karne ng baka ang blackberries. Oo nga, it's so tender. Masarap kang magluto. And to be frank about it, pinahanga mo ako, Architect Faustino. Pabirong isinapon nito ang isang palad sa dibdib. Bahagyang nagyuko ng ulo. Thank you. Sinulit mo yung pagod ko. Bihira sa mga lalaki mga marunong magluto. Komento niya. Natutunan ko sa mother ko. Engaged kasi sa restaurant business sa mother ko. But unfortunately, maaga siyang namatay. Teenager pa lang ako. Pagkakwento nito. At yung restaurant, nabenta naman nung wala na siya. Pinagmasdan niyang mabuti ang profile ni Rafael habang mabining umiinom ng tubig. Childhood mo pala si Sid? Oh yeah, kaming tatlo ni na Mario. Nangingislap ang mga mata nitong sagot nang maalalang kumusmusan. Nakarating ka na siguro sa Buena Vista Falls, right? Tumango ang dalaga. Madalas kami ron nung mga bata pa kami. Kahit nung mga teenager na kami. That's 20 meters high. Tumatalon ako ron pero sina Sid at Mario ayaw. Malakas ang loob mo kung ganun. Patanong din komento niya. Sort of. But later, narealize kong si Sid palang pinakamalakas ang loob sa aming tatlo. What do you mean? Pinakamaaga siyang sumubo sa obligasyon. Otomatikong naging alerto si Charisse. Nakatunog siya. May paksang ipinapasok si Rafael. Paksang personal. Minama ni obra nitong madalas sa personal na level ang kanilang pag-uusap. Hindi siya umimik at nagkunwaring hinihiwa ng table knife ang isang hiwa ng beef sa kanyang plato. Alam mo bang naiinggit ako sa kanya? Sabi pa nito. You're also successful in your own right. Wika ni Charisse. Anong dapat mong ikainggit sa kaibigan mo? Yun nga, settled na siya. Happy with his wife and his daughter. Samantalang ako, ibiniti nito at uminom muna to ng tubig bago uli nagsalita. Ikaw, hindi ka ba naiinggit kay Vita? Naiinggit? Gusto niyang isagot. Naiinggit ako sa sino mang babae na may asawa, may anak na nabibihisan at nalalambing. Naiinggit ako sa mga babaeng buong pagmamalaki na ibibigay ang sarili sa lalaking mahal nila. Pero sa kalagayan ko, paano kay pagmamalaking katawang to? Ibig niyang maluha. Pero sabi na lang niya, iba-ibang kapalaran ng tao, Rafael. May mga babaeng nakatakda talaga mag-asawa at merong hindi. Pero ang sabi, ang lahat daw isinilang na may nakatadahanang nakapareha sa buhay. Maagap na salo nito. Meron ding ipinanganak na nakatakda mag-isa habang buhay. May mapakalangiting na mutawi sa mga labi ni Rafael. Pero wala dapat tumanda mag-isa. Sabi nito maya-maya.
may ipinahihiwatig to kay Charisse. Malungkot mag-isa. Nararamdaman ko na yan ngayon. Since na namatay din ng papa 5 years ago, mag-isa na rin lang ako namuhay sa bahay na to. But I'm sure, hindi naubos ang 5 taong yun sa tagang pag-iisa. I've heard a lot about you. Sabi niya, na agad din niyang pinagsisihan kung bakit nasabi pa niya. Walang ibang mapagbibintangan na nagchismis sa kanya, kundi si Vita. Na ano raw? That a lot of girls are in Buena Vista, a nearby town ay ang ibig na siluin ka. I also heard na dati kang varsity player ng SBU at noon daw ikabi-kabilang chicks mo. Ano yang nakangiti? In fact, that client of yours, that sexy girl, ay halatang malaki ang tama sa'yo. Halata ako sa mga tingin niya. Oh, si Ingrid? Nagtawa ito. Oo. Aaminin ko nung unay nagpakita siya sa akin ng motibo. Pero ewan ko ba? Hindi ako nag-react positively, which I wouldn't do when I was younger. Pag mature na palang isang lalaki, ayaw na niya makipaglaro. Nagsasawa na rin siya sa pakikipaglaro. I mean, ang gusto ko'y isa ng seryosong relasyon. Yun ang dahilan. Why I'm trying hard na mapalapit sa iyo, Riz. Hindi nakikita ni Charisse ang sarili, pero alam niyang bigla siyang pinamulahan ng mukha. Napalunok-lunok siya dahil pakaramdam niya, bigla siyang pinayuan ng laway. Umiiwas siya sa mga ganang pagkakataon, pero nagawa pa rin ni Rafael na masabi ang damdamin nito. Naipasok din ito sa ganoong tema ang paksa na kanilang pag-uusap. Kundi lang talaga dahil sa pakiusap sa kanya ng kaibigang si Vita, hindi siya makikipag-dinner sa binata. Iniiwasan niya ang ganitong pagkakataon. Iniiwasan niya ang ganitong sitwasyon. Mabining nagpunas ang bibig si Charisse. Tapos na ako, ikaw? Thank you for the delicious dinner. Akmang tatayo siya pero nahawakan siya ni Rafael sa isang kamay. Riz, bakit napakailap mo? Lagi mo kong iniiwasan. Daman niya ang tila mahinang daloy ng kuryente sa brasong hawak nito. Pero sinikap niyang itagong epekto niyon sa kanya. Rafaela, wag mo sanang bigyan ng ibang kahulugan ng pagpapaunlak kong ito sa imbitasyon mo. Formal na sabi niya, titig na titig sa mga mata ng binata. Pinagbigyan lang kita dahil kliyente kita. Liban doon wala na. Pero muntik na siyang mabulunan sa huling pangungusap. Natigilan si Rafael. Kitang-kita ni Charisse ang pagguhit ng kalungkutan sa mga mata nito. Is that it? Yes, that's it. Diretsang sagot niya. Pero nag-iwas siya ng tingin dito na magsalita. Natatakot siyang baka makita nito sa kanyang mga mata na nagsisinungaling siya. Dahil sa totoo lang, naliligayahan siya na nakasalo niya sa paghahaponan si Rafael. Lamang, ang kaligayahang yun ay may halong takot. Takot sa maaaring kahinatnan ng pagtanggap niya sa imbitasyon nito. Takot sa maaaring ibunga niyon sa damdamin niya. Naiisip niyang para siyang gumagamong lumalapit sa liwanag, umaali-aligid sa ilaw at di malayo mapaso ang kanyang pakpak. Tumikihim si Rafael. Come on, doon na tayo sa drawing room. Mamaya lang ng konti ay may darating akong katulong na siya magliligpit dito sa dining room. Twice a week ako magpapunta dito para maglinis. Pero sinabihan kong kailangan ko ang tulong niya ngayong gabi. Come on. Nagpatiuna na ito. Naglabas si Rafael ng imported wine pagdating nila sa drawing room. Nagbukas pa to ng component at nagsalang ng isang musikang mabini sa tenga. Malamyos ang musika. Ibang magpalipad ang damdamin ni Charisse. Ibig lumipad pabalik sa malapit pang nakaraan na sila ni Carlo. Habang nagdi-dinner, ay tinutugtugan din ng isa ring saxophonist. Pero doon pa lang, hinadlangan na agad niya ang daloy ng alaala. Gusto na niyang tapusin sa yugtong iyon. Lumapit sa kanya si Rafael na dala ang 2 baso ng alak. Subukan mo lang to. Ang sabi, inaabot sa kanyang 1 baso. Hindi matapang to.
Tinanggap niya ang baso. Minsan lang, sabi niya sa sarili. Noon ay paminsan-minsan din naman siyang umiinom kapag may mga okasyon. Tama, occasional drinking. Ang pagkakaiba lang ngayon, walang okasyon, pero titikman niya. Habang pasimsim-simsim ng alak, ay kung saan-saan nadako ang kanilang pag-uusap. Nalaman niya halimbawa na ang papa nito at ang papa ni Mario ay magkapatid, na siya nagtayo ng FNF nang mamatay ang kanilang mag-aama. Ang magpinsan na ang nagpatuloy sa partnership, si Mario sa management side at si Rafael naman sa technical aspect. We're more effective that way. Paliwanag pa nito. Siya kasi yung tipong mahiling magkurbata, ako hindi. Mas gusto ko sa field. Pansin ko nga. And about Ingrid, maagap na dugtong nito. Nang mamit na niya yung pinsan ko, she came to her senses at ipinasyang mas tay pala nito ang isang executive-looking guy kaysa sa isang tulad ko na nagtatrabaho kasama ang aming mga construction workers. Pero alam mo, it's a good idea na kasama ka nagtatrabaho ng mga tauhan ko. Sabi ng dalaga, you're showing them the way how do the work correctly. Besides, you're closer sa mga workers nyo. That way, they become more productive and more competent. Napansin ko rin yan. Basta, wag lang tungkol sa pansarili mga damdamin nila. Pansin ni Charisse at sa siya, pakikipag-usap kay Rafael. Nawawala ang kanyang pag-iingat. Ang takot. Di niya napapansin, nakakatatlong shot na pala siya ng brandy. Masarap sa kanyang pakiramdam ang epekto ng alak. More wine? Tanong ni Rafael na makita nitong inubos niyang isang tungga ng alak sa kanyang kupita. One more, sabi niya. Isinahod ang baso ng boteng hawak ng binata. Naubos uli niya yon. Patuloy ang musika mula sa component. Ibinaba ni Rafael ang alak si Misita. Pagkaway marahang kinuha sa kamay ng dalaga ang kupita niya. Nagtaka si Charisse, pero hinayaan si Rafael sa gusto nitong gawin. Pwede ba tayong sumayaw? Natawa si Charisse. Naisip na, bakit nga ba siya magmumukmok? Tama ang sabi ng kaibigang si Vita. She must enjoy herself. She must learn how to forget the past at hayaan niyang tuluyang pagalingin ng panahon ang kanyang heartache. Sige. Magkahawak kamay silang pumagitna sa drawing room. Isinampay ni Rafael ang dalawang braso ni Charisse sa balikat nito at kinabig siya sa bewang. Thank you for accepting my invitation. Sabi nito, titig na titig sa magandang mukha ng dalaga. Alam mo bang, I haven't done it for a long time? Alin? Ang pakikipagsayaw na ganito? Yeah, both. Yung pakikipag-dinner at pakikipagsayaw na gaya nito. Matapat na sagot ng binata. You're so beautiful. Alam mo ba yon? Kung makikita mo kaya ng buong aking katawan, sasabihin mo pa kayang I'm still beautiful? Hindi siya umimik. Maya-maya, naramdaman ng dalaga na unti-unting humihigpit ang pagkabig ni Rafael sa kanyang bewang. Hindi siya kumibo, hindi siya nagreklamo. Dala na rin siguro ng epekto ng nainom na alak. Tila gusto niya magpaubaya sa gusto nitong gawin. Totoo nga sigurong may sensitibong ugat o siguro nerve na binubuksan o sinasarsahan ng alkohol sa sistema ng tao upang maging agresibo. Para nagbibigay ng lakas ang loob na gawin ng isang bagay na di kayang gawin ng isang normal na pagkakataon. Gumapang sa likod ni Charisse ang isang palad ni Rafael patungo sa batok. At bago pa nakareact ang dalaga, nakabig na siya at nahalikan na siya nito na mariin sa labi. Napapikit na lang siya. Maraming beses na siyang nahalikan. Hindi niya itinatanggi. Pero bakit ibang pakiramdam na ibinibigay ng halik na yun sa kanya ni Rafael? Tila umikot. Mabilis na uminog ang mundo. Parang saglit siyang nawala sa lupa. Hindi alam ni Charisse na sumapo na rin ng ulo ni Rafael ang isa niyang palad at ang isa pang kamay ay mahigpit na kumabig sa batok nito. Dama niya ang nakikiliting sensasyon.
Na maramdamang sinusundot ng dila ni Rafael ang loob ng kanyang bibig, kusang nagbuka ang mga labi ng dalaga. Tinanggap ang nangaarok na dila. Simpleng halik na sa umpisa'y mabini, masuyo, pagkara ay naging barubdob. Mapaghanap ng mga halik. Diyos ko, in love nga ba ako sa lalaking to? Bakit ang kanyang halik iba ang init ng kanyang yakap? Pakaramdam na hindi ko natikman yung kay Carlo. Sa impis ng kanyang puson, nararamdaman ni Charisse ang diin mula sa nabuhay na pagkalalaki ni Rafael. Mahigpit kasi siyang yakap nito at kinakabig siyang mabuti at para bang gusto nito magsanib ng kanilang mga katawan. Dama niya ang mainit na palad nito sa kanyang balakang. Nang umilalim sa kanyang blouse ang isang palad ni Rafael, ay hindi pa rin siya nagpakita ng pagtutol. Masyado na siyang nadala sa kanilang paghahalikan at pakiramdam niya ay madadagdagan ng init sa tagpo ng gustong gawin ng palad nito. Pumunta ang palad sa kanyang kanang dibdib, umiilalim sa suot niyang bra. Napasinghap si Charisse na umakop sa kalamnan niya roon ang palad ng binata at muntik pa niya makagat ang labi nito nang marahan itong pindutin ang pinakakorona noon. Pero nang maramdamang lilipat sa kabilang bahagi ng kanyang dibdib ang palad ng binata, ay waring bigla siyang natauhan. Mabilis na gumana ang kanyang isip, bagamat medyo nahihilo siya dala ng iniinom na alak. Kanina lang, parang siya'y nasa langit, pero parang bigla siyang bumaba sa lupa nang maramdamang gumagapang patungo sa kanyang kabilang dibdib ang palad nito. Nabibisto ang kanyang lihim. Kapag ang nakataya pala'y kahihiyan, lasing man ang tao'y mabilis nagbabalik sa kanyang katinoan. Naitulak ni Charisse sa malakas si Rafael. Takang-taka si Rafael. Akala nito'y payag siya. Akala nito'y okay lang sa kanya. Alam ni Charisse na yun ang ibig sabihin sa di natapos na pangungusap. Oo, okay lang sa kanya. At aaminin niya masaya siya sa ginagawang pagpayag. Pero hindi niya mahayaang mabisto ni Rafael that she that only one breast, sanhi na mastectomy na isagawa sa kanya. Hindi niya hayaang may iba pang makaalam ng kanyang tinamong kapansanan. Saglit lang ako nawala sa sarili dahil sa nainom ko. Pagsisinungaling niya. Hindi ko gustong gawin ang namagitan sa atin. Naging mapilit ka lang at dinaan mo ako sa bilis. I'm sorry. Gusto ko nang umuwi. Please. Inayos niya ang nagusot na damit. Napailing na lang si Rafael. Nanlumo. Okay. Anitong nakibit ng mga balikat. Parang napahiya. Kung gusto mo nang umuwi, halika. Ihahatid kita. Kung dala lang ni Charisse ang sariling kotse, ay hindi na siya magpapahatid pa rito. Kung maaari lang, gusto niyang matunaw ng mga sandaling yon. Kung pwede lang sana mag-evaporate lang siya sa harap ni Rafael at saka na lang siya uli bumalik sa dating anyo kapag wala na to sa kanyang paningin. Saglit pa, nasa kotse na sila. Walang imikan. Para bang ni isa man sa kanila ay walang ibang bumasag sa katahimikan. Hindi na kita mihahatid sa loob, sabi ni Rafael na makarating sa tapat ng gate ng bahay ni Charisse. Si Charisse na rin ang mabilis nagbukas agad ng pinto sa passenger side at bumaba. Hindi na kailangan. Salamat sa hapunan. Sabi niya, formal na formal. Agad siyang nagbaba ng tingin na makitang titig na titig sa mukha niya ang binata. Good night.